Narito po ang News TV Quick Response Team ngayon sa may COMELEC dito sa Arroceros, Maynila, kung saan po dagsa mga kababayan natin na umahabol sa deadline para sa registration sa SK at barangay elections. Pero kahit po nag-cut off na nga po itong COMELEC, ay patuloy pa rin na nagtsatsagang pumila rito yung mga kababayan natin na daan-daan po naipon dito sa loob ng compound na ito at umaasa na kahit papano ay mabibigyan sila ng pagkakataon na makapagparehistro. Di naman po maiwasang magkagulo sa tindi ng siksikan dito po sa tanggapan ng COMELEC sa Arroceros. Nagkatulakan at balyahan sa entrance sa opisina po ng COMELEC. May mga nagkasigawan din. Kahit nga may nakaharang na bakal sa harapan ng entrance, nag-over the backod ang ilan sa mga nagparehistro. Ang mga express lane na wala na rin po ng silbi. Kaya mga senior citizen nagreklamo rin. Nagbabaka sakali ang ilan sa mga sa employees entrance pero kahit ang isang buntis, di nila pinayagang pumasok. Bukas ang huling araw ng voters registration mula pa rin alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Samantala sa puntong ito, makakausap po natin si Leonard Francisco. Siya po yung kahapon pa ay sinisikap mo nga magparehistro, di ba? Totoo nga po, sobrang ang gulo po ng proseso sa loob ng COMELEC at saka hindi po maganda, hindi maayos yung mag-accommodate sila ng mga tao. Minsan po kasi sinasabi po nila alas 5 na po magka-cut off, minsan ng aga-aga pa po nagka-cut off na po sila. Pakikwento mo mula nung pumila ka kahapon ng umaga, ano na yung mga naranasan mo hanggang ngayong 5:38 na ng hapon? Pumila po kami kaninang umaga pa lang po. Actually, gabi pa lang po nakapila na po kami. Gabi pa lang? Hindi po lahat nabigyan ng numero at saka hindi po lahat nakapasok sa loob ng COMELEC kasi po, minsan po kasi, kagaya ng sinasabi nila, police clearance daw, yun yung mga requirement. Minsan nagbabago-bago po sila ng mga requirements. So nahihirapan din po kasi yung mga tao. And sana po magkaroon ng extension yung etong rehistro kasi po hindi po talaga lahat na-accommodate ng maayos at napakagulo po talaga. Ibig sabihin, Leonard, kung kahit maaga ka na nagsubok magparehistro, hindi garantiya na aabutin mo yung talagang deadline bukas. Opo, kasi meron po kasing iba na may mga number na, so pag nakapila ka po, nauusog po yung iba. So nagiging priority po nila yung mga nakakuha na ng number. So unfair naman po sa mga nakapila nung gabi pa lang. May nagkakasingitan pa rin ba kahit meron po, hindi naman po maiiwasan eh. May mga singit pa rin po na nagaganap. Oo. So paano nga plano mo ngayon na hindi ka ulit nakapagparehistro ngayon? Pipila ulit kami ngayong gabi, tapos pipilitin talaga namin, sisikapin namin maparehistro lahat nung dapat iparehistro namin sa barangay namin. Ilan ba kayo sa grupo? Ang dami po. Marami. Siguro mula nung Monday na parehistro pa lang namin is 15, 20, ganun pa lang po. Okay. Maraming salamat si Leonard Francisco. Siya po Lunes pa lamang ay naririto na nakapila. Ngayon pong Martes na ay nasaraduan at mamaya pong gabi o ngayong gabi pa lang ay pipila pong muli para subukan po na makaabot sa deadline ng registration bukas po, July 31. Samantala, nasa linya po ng telepono si COMELEC spokesperson si Ginoong James Jimenez. Magandang hapon po, Director Jimenez. Magandang hapon, Sir Gigi. Hello? Opo, at sa ngayon po, siguro, Director James, ngayon po na may parang malaki nga po ang problema sa registration. Ano po ang masasabi ng COMELEC tungkol dito? Well, yung pinakinggan ko yung interview mo, no? And ang problema din kasi na hindi niyo siguro nabanggit, ay marami kasing nakapila na hindi naman tama ang mga dinadalang requirements na nakakadagdag po yan sa tagal. Ngayon, marami na nga yung tao, katulad ng nabanggit na natin, yung dami ng tao ngayon ay katumbas na halos ng mga deadline ng mga nakalipas na registration. So ang dami-dami talagang tao kaya nagkakasiksikan. At kapag mali-mali naman yung dala na requirements o di kaya hindi sumusunod sa mga instructions ng ating mga EO, talaga pong hahaba ang hintayan po nila. Kinalulungkot po namin, wala tayong ma-announce na extension sa ngayon. Kaya konting tiis po siguro, no? Masama man pakinggan at ako rin, hindi ako natutuwang sinasabi ko yan, pero talagang wala po tayong magagawa, wala po tayong extension. Apo, Sir James, yung pong for the record po, yung requirements po ba, ano po ba yung kinakailangan nilang dalhin para yung mga nakakapanood na magpaparehistro bukas, alam na po nila at hindi na po makakaabala doon sa kapwa po nila magpaparehistro? Ang kailangan po nilang dalhin, valid ID po, no? Company ID, school ID, driver's license, or passport.
yung sinasabing police clearance, hindi po yan ino-honor. So, mas maganda kung wag na nilang subukin at wag na nilang ipaglaban yung kanilang dalang police clearance kasi hindi po talaga i-honor yan. Kailangan po, ang sinasuggest po namin, mas maganda kung meron silang naka-fill up na form para mas maikli po yung kanilang hinihintay dahil yun na nga, filled up na yung form nila. Opo, at yun nga po, nabanggit nyo, talagang hanggang bukas na lang itong registration para po dito sa barangay tsaka SK elections. Tama po. Hanggang bukas na lang po, hanggang alas 5 ng hapon. Opo. Panguling salita po, Sir James, ano po ang paalala sa mga kababayan natin na habol po para sa registration po bukas? Nakikiusap po kami, konting pasensya lang at wag nating wag nating harangan sana yung mga PWD at yung mga senior kasi nagkakaproblema po tayo diyan. May nakukuha tayong mga report, hindi po pinapadaan yung mga senior citizen, yung iba nababalya pa. Wag naman ganoon, no? Let's keep discipline po, no, kahit nakapila po tayo. Apo, maraming salamat po si Director James Jimenez, tagapagsalita po ng COMELEC. Salamat po. Samantala, sa puntong ito makasama naman po natin si Police Inspector Armando Macaraeg. Siya po yung commander ng Loton Police Community Precinct. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Manikat. Apo, kumusta po yung seguridad na inilatag po? Kanina may nakasalubong pa kaming mga tauhan po ng SWAT. Opo, ganun po yon. Pag medyo nagkakatulakan po, kumukuha po kami ng mga reinforcement. Opo. Kasi po kami po mga naka-assign dito sa Loton PCP. Ilan lang po kami. Kumukuha po kami ng mga kasama namin galing headquarters, sa presinto, at ganun din po sa SWAT. Opo. At yung pong kanina halos nagkatulakan na balyahan, paano nyo po plano i-handle? Baka mas marami bukas yung dumagsak. Kaya nga po, yung nasabi yung SWAT, tinawagan po namin kasi po kanina talaga pong nagkatulakan. Wala naman pong reported na nasaktan, although yung iba nagrereklamo dahil nanunulat daw yung mga nasa likod. Naman po namin, na-contain naman po namin yung tulakan na yon. Kaya lang po hindi na po namin sila napaalis kasi po yung barikada namin lumagpas na po sila hanggang sa pintuan na po sila ng COMELEC. Opo, yun nga po yung pong bakal na pangharang nyo pati yun talagang kasama sa tulakan. Opo, kasama po yun. Paano yung medyo delikado yung kung masyado maraming meron ho ba kayong contingency para doon po? Kami ho, kasi mga more or less siguro kung pagsasama-samahin mo kami mga kapulisan dito, mga 50 kami. Opo. Kaya kaya naman siguro namin yan. Opo. Ito naman mga to, medyo nagtutulakan lang, pero hindi naman talaga sila yung mga unruly. Yun lang po, gusto talaga nila na makapagparehistro kagad. Opo, kasi baka ho ang kumbaga parang siguro ina-anticipate ng iba, natatakot sa posibilidad na talaga magkadaganan, stampede o kung ano man pong alberya. Kaya nga po ganun nangyari. Kami po, pag nagkakaganon tulad kayo na doon sa nangyaring tulakan, pinauna po namin yung mga babae, saka yung mga matatanda. Yung naman pong mga karamihan naman sa kanila, nakikinig naman po. Opo. Sir, ano po ang paalala nyo sa mga kababayan natin na habol po bukas, pipila ngayong gabi, habol bukas sa deadline? Ang payo ko lang po, agahan nyo po magpunta rito. At saka kung sakasakali pong may numero na kayo, nakapila po kayo, huwag nyo na pong itulak yung nasa unahan nyo. Kasi po magkakasakitan lang po paparehistro lang kayo tapos uuwi ka, babalian ka, hindi po maganda yon. Kaya paalala lang po, hinay-hinay lang ho, doon lang po kayo sa pila nyo, huwag po kayo magpanik kapag may nagsisigawan dahil karamihan ho dyan nagkakantsawan lang naman. Maraming salamat po, sir. Si Thank Police you po. Inspector Armando Macaraeg, siya pong commander dito sa Loton Police Community Precinct. Samantala, makasama din po natin si Ginoong Boy Chua, isa po siya sa mga, kayo po ba'y nakapagparehistro na? Opo, nakapagparehistro na po ako. Mula pa po nung 22 po nag-start po itong election, nandito na po ako. Dumadating po ako dito ng 3 to 4 o'clock ng umaga. Umuwi po ako hanggang 4 to 5 ng hapon. Kasi po pumunta po ako dito kasi sa yung mga nagpaparehistro po sa barangay namin, yun po ang tinutulungan ko para sa dami ng tao po dito. Yung makapagbigay lang po ako ng tulong kahit konti sa mga kabarangay ko po. Mang Boy, kumusta ho yung mga kabarangay nyo? Nakapagparehistro ba ho sila lahat o marami pa rin hindi? Marami pa pong hindi nakapagparehistro.
mula nung dumating ako dito, nung 22 up to now, bali almost 9 days na po ako dito, nawala na po ako ng boses dahil nga yun sa dami ng tao at saka yung kagaya po ngayon nangyari. Ang pinaririso ko lang po na bali sa barangay namin 8. Kung kanina pang alas 6 na kapila, nung bandang ngayon na po mga bandang alas 5, nakapasok na po sa loob, pinalabas pa yung 6. Bali 2 lang nakapasok ngayon. So mula alas 6 ng umaga po, andito na yung mga botanding na sa barangay po namin. Ngayon, sa pintuan na ng Comelec kanina, pinalabas pa ng pulis. Halos 2 lang po ang nakapasok po itong araw na ito. Meron ho ba kayong apela sa Comelec? Yung Comelec dito para mapabilis po itong kasi ang nagiging problema na po lang kasi sa Comelec lang po, yung sa pila lang po, kasi babago-bago po yung pila. Mula na po dumating kasi meron, nung unang pila po, magkabilaan po, tapos bukas na naman, iba na naman pila. Yun ang nagkakaproblema dito, iba-iba po pila. Kaya doon nagkakagulo po yung tao. Yun na po naging problema, sa nakita ko pa sa Comelec, yung proseso nila ng mga tao, kung paano gagawin para mas smooth. Kagaya kahapon tsaka ngayon, maganda sana yung pila. Yung mga bandang 8 o'clock na hanggang dumadak sana yung tao, yung mga nakapagpariso na sa taas, yung paglabas, hindi na po malaman kung saan dadaan kasi puno rin tayo na naharangan na dito po. Maraming salamat po, Mang Boy. Si Ginoong Boy Chua, isa po sa mga tagumpay naman nakapagparehistro, pero yung kanyang mga kabarangay may problema at yun nga po, inihayag niya po yung kanyang mga observation dito po sa nangyayari dito po sa Arroceros Comelec.